3, 2, 1. Mga ka-PNN, muling nagbabalik ang ating programang Straight from Team PNP Facebook Live dito po sa Police News Network at gaya ng aking pinangako kanina. Makakasama naman natin this time ang ating awardees, special awardees na bibigyan po ng parangal sa darating na April 29 dyan po sa graduation ceremony ng PNPA Sinag Lawin Class of 2025 dyan po sa Silang, Cavite. Kasama ko po ito, ang isang maganda at nagugwapuhan natin ng mga police cadets. Pero sa April 29, police lieutenants na. Ayan. So, sila po ay mga special awardee. Ayan. Sino po ang makatatanggap ng Chief PNP Kampilan? O, sige po sir, pakilala po tayo and from saan pong lugar? Masantos siya ako sa ganun namin. I am Police Cadet Gabriel Panganiban sa Piera, hailing from Santa Barbara, Pangasinan. I am the Eco Company 4th Platoon Leader and the Class President of 2025 and the Chief PNP Kampilan Award. Sir, batiin mo gamit ang iyong lingwahe dialekto ang ating mga kababayan sa Pangasinan, sir. Gamit lang tayo, sir. Sa namin niya kababayan ko, taga Santa Barbara, Pangasinan, Masantos siya ako sa ganun namin. Ayun, ang ating Chief Kampilan Yes, sir. Award. Ayan. Ito naman, sino man po ang tatanggap ng Leadership Kampilan Award? Ayun, leadership, wow, women empowered, no? Sige po ma'am, go ahead, pakilala po at kung saan. Batiin mo na rin ng mga kababayan mo. Yes, sir, batiin mo. Pahanyago, higayan amin nitan, kabayan benggit, amin yung kakailyang ko, tanong tamat lang, ailyang milat na ni Baloy, maptong dyan ako sa sikayan amin. I am Police Cadet Justin Jade A. Calpahi of Sinaglawin Class of 2025, the first female regimental commander of PNP, which garnered me this year's Leadership Kampilan Award. First female po, since then? Yes, 45 years. For 45 years, unang babaeng naging regimental. Yes. Well, commander, tawag po doon? Yes. Ma'am, nasabihin kita mamaya kung bakit. Ayan. Tapos sila muna natin magpakilala. Yan, meron pa pong mga special award. Sino naman po sa batch nyo ang pinaka athletic? Yan, sino po kaya yun? Ayan, si Sir. Go ahead, Sir. Mag-receive ka ng Athletic Kampilan Award. Go ahead po. Magandang umaga sa lahat at sa kababayan ko dyan sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Mayang adlaw sa inyong matanan. I am Police Cadet Martin J. Reyes Manipol from Kalamansig, Sultan Kudarat, and Regimental Athletic Chairman and the recipient of Athletic Kampilan. Pinakamalakas eh. Ayan. And syempre, meron din po mag-receive ng Best and Thesis. Ayan, ito, meron din ito. Mahaba itong proseso. Ano po? Ayan. Pakilala po yung ating tatlo na magre-receive ng Best and Thesis. Unahin ko na po ang aking nasa kanan. Good morning po sa ating lahat na ibang nabigat sa daong namin dito sa Lapada ng Abra, lalo dito sa Masani Tribe sa Lapada ng Abra. I am Police Cadet John Derek B. Graho from sa Lapada ng Abra, gaman sa Lapada ng Abra, Golf Company 4th Platoon Leader and Best in Thesis Award. Ayun, Best in Thesis Awardee from Salapadan Abra, si Sir Graho. How about naman po yung kasama mo from Mountain Province? Go ahead, sir, pakilala po. Naimbag nga sapa tayo amin ng nangaruna kanananang kinitatako kin amin nga tataho ni Paracelis Mountain Province. I am Police Cadet Lance Langlapen from Paracelis Mountain Province. Currently the 4th Battalion Intelligence Officer and the Best in Thesis Awardee. Ayun, so congratulations po sir. Mamaya tatanungin ko kung ano yung laman ng thesis po sir. Yes, sir. Ayun. And then, ang ating isa pang magre-receive ng Best in Thesis from Davao del Sur. Sir, go ahead po. Mayang buntag sa atong tanan, ilapina sa akong mga kabayan nila sa Malalag, mga kapwa na akong malalagin nyo. I am Police Cadet Jero A. Lanoza, the 4th Battalion Operations Officer and also the Best Thesis Award. Ayun, congratulations po. Tatlo po kayo po sa Best in Thesis. Ito, balik tayo dito kay Ma'am. Ma'am, ito po ang first female regimental commander. Simula ang tinatag, 19 ano po ba tinatag? 1978 hanggang ngayon, ikaw ang pinakaunang babae. Leadership Award. Yes. Bakit po ma'am? Personal choice, nag-volunteer, nag-voting, ano po ba ma'am?
The regimental commander position, sir, is a position wherein it has a formal selection process, sir. So, upon the exit of the graduating class, sir, magkakaroon ng selection process for the cadet officer, sir. And the regimental commander position, sir, na-involve doon na nakukonsider doon yung tactics grade, academics grade, and also the extracurricular, sir. So, bale, may mag-a-apply sa positions na to, sir, and then out of all the cadets was part from this position, sir, ako yung So open po siya sa lahat, walang babae, walang lalaki, lahat open. sa incoming first class cadet. Incoming first class, and then dadaan sa process, Yes. ikaw napili. Yes. Ayan. Tanungin ko, ma'am, anong klaseng leader si ma'am? I would consider myself as a leader who balances authority and also empathy. Who considers the feelings and the side of her subordinates. And also, hindi porket babae is sasabihin mong malambot lang siya. Andun pa rin yung strength as a leader. Ayan. Abangan natin si ma'am, ano? Alam mo, nakikita ko, na-envision ko itong mga future generals natin, ano? Parang hindi masaya, ano mo? Di ba mga future general natin ito eh, kaya saludo po kami sa inyo. Knowing ma'am, ano, na alam naman po natin na ang PNPA, ang PNPA, male-dominated organizations, ano po, pero Yes, sir. pinatunayan mo, di ba, na kaya rin ng babae, no? Yes, sir. Eh, nakaka-proud po, ang dami na po natin mga general na babae, no? Yes, sir. Sa PNPA po, tatlo na po. Kasama po yung si Ma'am Portia, na po ba ako? Actually, Dalawa sir, sa PNPA. yes, I would just like to share, sir, this year's celebration of the National Women's Month, sir. I was among the 5 awardees of Women in Leadership Award from the Chief Philippine National Yes Police, po. sir, that I was awarded alongside with Miss Brigadier General Portia Manalan Bernaga, who is the first female cadet of PSA, sir. At siya rin po ang first na naging, ano, General. o si Ma'am, ano po, Female General ng PNP, sir. sa batch din po nila, isa nag-iisa din. Yes. Ayan. Lahat po ng ating mga female na graduate po ng PNPA na general po, yan si Ma'am, kasama na natin po si Ma'am Fajardo, Yes. di ba? Ng Region 3 and spokesperson, si Ma'am Portia Manalan, and then dalawa po ngayon si Ma'am Portento po. Yes. And our first Ma'am Guzman. Bali, 4 na po. 4. Wow, nakaka-proud naman po, ano, sa inyo po. Balik naman tayo dito kay Sir. Sir, anong sikreto mo? Lagi ng lakas mo. Athletic awardee ka. Para sa akin, sir, galing ako, simula nung civilian ako sa student athlete ko. Simula elementary hanggang nag-college. Ano pong sports po? Taekwondo po. Nag-compete na 2 beses ako nagpapambansa, gold medalist ng national sa akin. After nun, kinuha ko na University of the East para maglaro sa UAAP po. Then, nang makapasok ako sa PNPA, naging regimental athletic chairman, and then naging recipient din ko na athletic position. Ayun, nakaka-proud naman po. Ano? Training ka rin sa loob ng, ng academy. Ayun. Eh, sa pagiging Chief PNP Kampinan Awardee, Sir, ano po ba ito? At ano yung role ng isang Chief PNP Kampinan Awardee? The Chief PNP Kampilan Award is given to the class president of the graduating class. And as the class president of the graduating class, trabaho ko to speak in behalf of our class, to represent our class in any occasion or if there are any events, mga events na kung kailangan ang voice or side ng class namin. So ako nag-represent ng At syempre sir, hindi po biro ang maging isang president ng buong klase. Hindi po ba sir? Alam naman po natin dyan na merong hindi sumasang-ayon, merong sasang-ayon, maraming mga challenges, papatawag, may mga problem, mga kasamahan natin na kailangan mong i-address. Paano mo na-manage yun sir sa loob ng 4 na taon? One thing that I do, isa siyang leadership principle is to set an example. So kapag may kailangan kang gawin for something na you need to mobilize yung class, kailangan mong mauna, kailangan ikaw ang gumawa mismo
trabaho niya or yung bagay na yun. And then, they will follow. Ayun. So, lead by an example. Ikaw muna sa sarili mo para mahahawakan na yung mga kasamahan natin. So, hindi po ba mahirap, sir, na maging leader sa 206 iba-ibang talino, talento, pinagmulan, kultura, talaga yung diversity andun Paano mo nakayanan to, sir? Isa sa tumulong sa akin din para makakadali ang trabaho is yung mga classmates ko rin. So, they are very supportive, very disciplined, and they follow orders like tinuturo ng atin. So yun po talaga, sir, ang disiplina ng klase niyo po. Yes, sir. Kaya po sa ating mga kababayan, hindi po talaga madali. Though hindi po ako naging cadet, pero sa nakikita ko po, sa na-experience ko sa aming mga officer na galing po ng academy, hindi po biro. Hindi po talaga biro. Ang maging isang kadete, po, 4 na taon, disiplina, ang dami yung kailangan i-adjust, ang dami yung kailangan kalimutan. Iba po ito sa ibang school, ang PNPA Academy, Pero ang tanong po dito, sir, ano yung study nyo at kayo po ang best in thesis? Unahin ko muna si Sir, then susunod po si Sir Graco. Sir, anong study nyo, sir? Muli po, magandang umaga. Ang title po ng aming study is Psychosocial Stress and Coping Mechanisms by Police Officers, Basis for Intervention. So, yung Psychosocial. Yes, po. Yung stress po na yun, sir, psychosocial stress means stress siya na nag-originate from your relationships sa family mo, sa peer groups, sa community, sa church. Ganun po, sir. And ano po ang lumabas sa study? Ano po yung mga factors na nakaka-effect for sure sa trabaho natin, sa family, Sir Graco? Sir, good morning. Good morning po lahat ulit sa lahat. So yung factor po na lumabas din sa research namin, sir, is pagbalanse po ng time ng workload ng ating mga 20 members sa time nila sa family, which nakaka-affect po sa efficiency and ng trabaho nila sa ating organization po. Which is sa mga collecting of data gathering namin, sir, nakuha pa namin ng mga coping mechanisms sila na nakakatulong na ginagawa nila para ma-overcome yung mga stress na na-experience. Ayun. Kasi ang dami sa stress, po, Yes, sir. ng isang pagiging pulis, kahit nasa loob pa lang ng academy, recruit ka pa lang, ang dami niyan. Kahit hindi ka naman pulis, andyan Pero ang tanong ko, paano natin ito i-handle? At yun, sir, ang i-discuss mo briefly, ano yung lumabas sa study at ano ang may tutulong dito? Yes, sir. So sa study namin, we find out na yung mga stressors na na-encounter ng mga police officers natin ay mostly nagmumula sa mga peer groups at sa mga family. So sa results ng research namin, we find out na para ma-overcome nila itong stressors ay na gumagawa sila ng interventions such as i-improve ang relations nila sa kanilang family and self-motivate. If ever wala man silang mapupuntahan ng iba, i-motivate nila ang sarili nila to go stronger, to go bigger sa kanilang trabaho para hindi sila ma-stress pa lalo. Ayun. So yun po ang lumabas sa study. At syempre yung mga intervention, dapat may action plan din na gagawin para makatulong tayo. So, alam ko po na malaking may tutulong yung research po ninyo. Pero ito tayo, fast talk lang po tayo. Isang word lang po ha. Ano hindi malilimutan sa loob ng academy, sir? Bonding with my squadmates, mga classmates. Banding, sir. Sa amin are recognition rights. Recognition rights, ma'am. Road runs. Road run, sir. Characters. Character. Take life. Si sir po, si Sir Lanosa, di malilimutan. Third class, sir. Third class. Ito naman. Ano naman ang pinaka-aral na natutunan ninyo sa loob ng akademya? One word, starting from Sir Lanosa. Perseverance. Perseverance, Sir Manny Paul. Learn to appreciate the beauty of the community sa mga. Okay, appreciate the beauty of everything. Ano po? Sir Damlapen. Leadership. Leadership, ma'am. Integrity. Integrity, ang ating class president. Courage. Courage, and sir, Service. service. Now na malapit na po ang inyong graduation, ano po, ilang araw na lang, ilang tulog na lang,
ito po, ano po ang message nyo sa ating mga pamilya? Pamilya po, sir. Message ko sa aking pamilya sa Lapadan. Manyaman kanina kay ang sansinat pamilya, tinulungan na. Walang sawang pagsuporta ko sa pangarap ko na maging future police officer na which in 5 days, makakamit ko na po. Thank you po, makagraduara po. Okay, thank you po. How about sa ating class president, sir? Sa aking pamilya na ngayon nasa Santa Barbara, Pangasinan, kayo ang pinagmulan ng aking lakas. At ako yung lubos na nagpapasalamat sa inyong suporta, pagmamahal at mga dasal. Ngayon, papalapit na ako sa araw ng graduation at pagkikita po guys. Okay, thank you, sir. How about sa ating leadership awardee? Maraming salamat sa aking pamilya na andyan ngayon sa Nueva Vizcaya. Although taga-Benguet kami at sa Ifugao din, I greet you. Maraming salamat. And then, sa mga kabataan namang nanunood na nais sumunod sa aming mga yapak, ang may papayo ko lang sa inyo, real talk ako, hindi madaling maging kadete, mahirap to, pero walang mahirap sa kabataan may pagsisikap at pangarap. Ayun, ganda nun na. Tama. Sa ating pong Best in Thesis awardee, Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon at nagpapasalamat po ako sa aking mama at papa, sa buong pamilya. Tapos hindi lang po sa kanila, sa lahat po ng tumulong sa akin mula pa po sa pag-a-apply hanggang nandito, hanggang makapasok po ako at ngayon gagraduate na po ako. Pati po sa PNPA po na nag-mold po sa amin na makarating kami kung saan kami ngayon. Tapos sa tactics group po na mismong nag-handle po sa amin na hand on hand po yung pagdidisiplina nila sa amin at saka pagtuturo nila sa amin. Tapos sa mga kabataan po na nais na mag-apply sa PNPA, this is the time to answer the call to heed to service. okay, congratulations po. Thank you po. And sir, Sir Manny po, message po sa ating family. Magandang umaga ulit sa lahat. Sa aking pamilya, sa mama ko at papa ko, maraming salamat sa lahat ng suporta. Kung hindi dahil sa inyo, wala ako dito kung saan ako ngayon. At sa mga aspiring cadets, tibayan ng loob, magtiwala sa Diyos at patuloy sa pangarap. Okay, thank you po sir. And Sir Lanosa? Good morning ulit sa ating lahat. Para po sa aking pamilya, Mama, Papa, dagan kayong salamat sa inyong pagsuporta sa kuha. Since day one, wala ko ninyong hindi pabayaan na magsuporta sa ako sa PNPA, maski pabalik-balik man ko. And para sa mga aspiring PNPA applicants, keep the fire burning. Huwag niyong sukuan. Kahit na hindi man kayo nag-succeed sa una, huwag kayong sumuko. Kasi ang isang virtue ng isang leader ay ang hindi pagsuko. Okay, so marami pong salamat po sa inyong lahat, sa ating special awardees. Okay, palakpakan po natin. Online palakpak naman dyan sa ating mga special awardees. Hindi lang sila gagraduate, may pa-bonus pa po sila. At yun po talaga nakaka-proud mula po sa programa natin, sa pamilya po natin. Kaya po, congratulations sa inyong lahat. Ayan, sa ating mga leader. Darating ang time, kayo po yung mga future chief PNP, di ba? Regional Director, Director ng NOSU, Provincial Director, yan. Sila po yung ating makakasama, ating mga future leaders. So maraming pong salamat once again. Palakpakan po natin ang ating special awardees. Ayan, ang ating